Basta sa akin ka sumama na, di na ako maghahanapan ng iba. Gabi-gabi tayo magsasaya, sayang kasi pag nawala ka ba. Pansinin ang mga tumitingin sa ating dalawa. Once again, good day and welcome sa ating first lesson ngayong second quarter, no? So, nasa second quarter na tayo. At ang una nating topic is all about variation. So, meron tayong dalawang uri ng variation na pag-aaralan. Ito si direct at si inverse variation. So, this topic is all about direct and inverse variations. So, by the way, kilalanin muna natin yung word na variation. Pag sinabing variation, no, it is relationships between two different quantities. Yung pagkakaugnay ng dalawang magkaibang quantity. Halimbawa, for example, when your energy consumption increases, your electricity bill will also increase, no? So, habang mas dumadalas kang gumagamit ng electricity or ng habang mas lumalaki yung consumption mo ng electricity, mas tumataas yung iyong bill, no? So, if one quantity increase, the other also increase. May isa pang example, no? Halimbawa, no? Habang mas dumadami yung tao na gumagawa ng isang gawain, mas lumiliit yung oras para matapos yung isang proyekto, no? So, habang yung isa ay nag-i-increase, yung isa naman ay nagde-decrease. Yun yung mga tinatawag natin na variations. Yung isa, if one increases, the other increases. Yung isa naman, if one increases, the other decreases. Yun yung halimbawa ng direct and inverse variations, no? So, this module will focus on direct and inverse variations. So, unahin muna natin yung una na variation, which is direct variation. Pag sinabing direct, direkta, no? Direkta. Kung yung isa ay tumaas, yung isa din ay tataas. Kung yung isa ay bumaba, yung isa din ay bababa. Yun yung tinatawag na direct variation. Okay? So, in direct variation, if one quantity increases at a constant rate, then the other one quantity also increases, no? So, kagaya ng sinabi ko kanina, sa direct, kapag ang isa ay tumaas, yung isa din ay tataas. Pag ang isa ay bumaba, yung isa din ay bababa, no? So, ganun lang yung perfect example ng direct variation. For instance, the value of y varies directly to the value of x, no? Y varies directly to the value of x. Paano natin yan i-represent, no? So, it is represented as y is equal to kx, no? Y is equal to kx. Pag sinabing varies directly, ang value of y varies directly to the value of x, ganyan natin siya i-represent, no? Y is equal to kx. Ano yung k dyan? K is called the constant of variation. Siya yung bagay na hindi nagbabago, no? Siya yung nakakaapekto sa ating mga quantities, no? Pero hindi siya nagbabago. So, paano natin masosolve yung k naman? Simply, gamitin natin yung ating form, no? Y is equal to kx, and then, paano natin may iwang mag-isa dyan si k? Always remember, divide both sides by x, no? So, divide both sides by x, may iwan na mag-isa si k, tama? Yes. So, cancel lang yung x, cancel lang yung x, anong natira? K na lang yon, di ba? And then, k is equal to y over x. So, kapag ang tanong ay constant of variation, ang hinahanap natin ay k, no? So, para mas madali ninyong magets, ilagay natin sa example. By the way, meron pa tayong additional info dito. To represent an equation in direct variation, saan to gamit? Sa direct variation. The first quantity will be written in the left side, no? So, yung unang binanggit na quantity, yun ang isusulat mo sa left side of the equal sign.
while the second quantity will be multiplied to k on the right side. So, para mas madali ninyong magets or ma-visualize, lagay natin sa example. Y varies directly to t. Sino yung first quantity? Siya yung unang binanggit. Sino? Si y. Sino naman si x? Siya yung second quantity. No? So, to represent this is y is equal to kx. Sabi dyan, di ba? First quantity will be written on the left side of the equal sign. Ang first quantity natin ay y. Kaya siya yung nasa left side ng equal sign. How about the second quantity? Yung x. Anong sabi? Multiplied to k in the right side, no? So, kaya yan ay kx. So, to represent y varies directly to x, this is y is equal to kx. How about s varies directly to t? Simply, kagaya lang din sa first example, no? Yung S ay nasa left side, yung T ay nasa right side, katabi ng K, no? Isa pa. Z varies directly to W, yung Z ay nasa left side, yung W ay nasa right side, katabi ng K. So, that's how to represent a direct variation. So, para mas madali natin yung magets, lagay natin sa example. Example number 1, number of hours traveled over distance covered in kilometers. No? So, yung number of hours traveled, i-represent natin as letter T. Yung distance covered in kilometers, represent natin as Y. So, kung mapapansin ninyo, no? Number of hours traveled, 1, 2, 3, 4, 5. Distance naman ay 40, 80, 120, 160, 200. So, kung mapapansin ninyo, no, based sa mga data na binigay, yung T natin ay pataas, increases, no? 1, 2, 3, 4, 5. Ano nangyari dun sa may Y? Increases din. 40, 80, 120, 160, 200. So, ito yung mga perfect example ng direct variation. Habang mas tumatagal yung biyahe, mas malayo yung nararating. If one quantity increases, the other also increases. Yan yung tinatawag natin na direct variation. No? So, ang question dito, if y varies directly to t, find A, the representation of the equation. I-represent daw muna natin. So, ano yung pagkakabanggit? Y varies directly to t. Sino unang binanggit? Si y. Sino yung pangalawa? Si t. So, to represent this is y is equal to kt. Yung unang binanggit, nasa left side. Yung pangalawang binanggit, nasa right side. Sino katabi? Si k. Imumultiply kay k. Okay? So, to represent this, the representation of the equation is y is equal to kt. How about the second problem? Constant of variation. Ano nga ulit yung constant of variation? Siya yung k, no? Siya yung k. Yun lang yung tatandaan ninyo. Constant of variation, siya yung k, no? So, gamit yung ating y is equal to kt, kailangan nating masolve si k. Paano? Kailangan maiwan mag-isa si k. Paano ulit? Divide both sides by t, no? Para ma-cancel natin yan. Iiwan ni t yung k kapag nag-divide both sides by t. So, cancel lang natin yung t. Ano na lang natira? K. Okay? So, the answer here is k is equal to y over t. Now, yan na ba yung sagot? Hindi pa. Gamitin natin yan sa may ating mga values, no? So, yung values natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 40, 80, 120, 160, and so on, no? So, to solve for the constant of variation, anong sabi? Y over t. Y divided by t. Tama? Y divided by t, no? So, to represent k, we are dividing y by t. So, ano ba yung values ng y dito? 40, 80, 120, 160, 200. Ano yung magdi-divide sa kanila? 1, 2, 3, 4, 5. Umpisahan natin sa unang binigay, no? Unang binigay na ordered pair. 1 and 40. Anong sabi? Y over t. Ibig sabihin, 40 divided by 1, that is
40, no? So, yung K natin dyan ay 40. Next, i-check natin kung parehas din sa kabila. Sunod natin yung pangalawang binigay. 80 at saka 2. 80 divided by 2, ilan? 40. Kaya ang K natin ay 40. Parehas pa rin ba? Parehas pa rin. Subukan natin sa pangatlo. Ito, yung 3 at yung 120. 120 divided by 3. Ilan? That is 40. So, ano yung K natin? Kahit ituloy natin yan hanggang sa dulo, ang lalabas pa rin na K natin ay 40. Therefore, ang constant ng variation natin ay 40. Okay? Ang constant ng variation natin ay 40. And then, third question, what is the equation? So, gamit yung ating representation, ito yung representation natin, ha? Yung y is equal to kt. At yung k natin ay 40. Therefore, we can conclude that y is equal to 40t. Okay? So, palitan mo lang yung k dito, no? Ito, kitang-kita dyan, no? Kitang-kita dyan na yung k ay katabi ni t. E ano yung k natin? 40. Palitan mo lang ng 40. So, the equation here is y is equal to 40t. Okay? So, yan yung gagamitin natin para isolve yung fourth at fifth question natin. So, ano yung fourth at fifth question natin? Find y when t is 8. Find y when t is 8. Balikan natin yung binigay. Y is equal to 40t. Okay? So, yan yung gagamitin natin to solve for y when t is 8. No? So, y is equal to 40t. Ano daw yung t natin? T is 8, no? T is 8. So, substitute mo lang yan dyan sa t. So, this will be y is equal to 40 times 8. 40 times 8, that is 320. Ibig sabihin, no? Sabi dyan, no? Find y when t is 8. Ibig sabihin, kapag ang t ay 8, ang y ay 320. So, the answer here is y is equal to 320. Next question. Find t when y is 360. Find t when y is 360. So, gamit ulit yung ating y is equal to 40t. Palitan natin yung value ng y. Sabi, di ba? Ano yung hinahanap natin dito? T. Ano yung given? Y. No? Palitan mo yung y ng 360. Okay? So, this is 360 is equal to 40t. So, ano yung hinahanap natin? T. How to solve for t kapag ganito yung given natin? 360 is equal to 40t. Paano? Divide both sides by 40, no? So, divide both sides by 40. So, this is 360 divided by 40 is equal to 40t divided by 40. Okay? And then, masosolve na ba natin yung t? Yes, no? So, cancel na lang yung 40. Cancel yung 40. Anong naiwan? T na lang yan, no? So, this is t is equal to question. 360 divided by 40. Ilang 40 meron sa 360? 9. Okay? So, t is equal to 9. Now, gets na ba yung ating direct variation? Kung hindi pa na-gets, lagay natin sa isa pang example. So, example number 2, number of eggs denoted by letter E. So, ano yung number of eggs? Halimbawa, may isa kang egg, 2, 3, 4, 5. Ilan yung magagawa mo na pancakes, no? Number of pancakes made, denoted by letter C. So, ilan yung magagawa mo? 60, 120, 180, 240, 300. So, try natin i-explain to sa real-life situation. Habang mas dumadami yung gamit mo na egg, mas dumadami yung nagagawa mo na pancakes. Tama ba? Tama, no? So, alangan naman na habang mas dumadami yung ginagamit mo na eggs, mas kumukonte yung
yung nagagawa mo na pancake, baka binabawasan yun nung nanonood, no? So, ibig sabihin, habang tumataas yung eggs, mas dumadami yung pancakes. The one increases while the other increases. Ito ay direct variation. Tama? So, if C varies directly to E, ulitin ko lang. If C varies directly to E, find the representation of the equation. I-represent muna natin. So, ano nga ulit yung sabi? Yung first quantity nasa left. Yung second quantity nasa right. Ano yung first quantity dito? If C varies directly to E. Siyempre, yung C. Any second quantity? Yung E. Therefore, this is represented as C is equal to KE. Okay? C is equal to KE. Using that representation, we can find constant of variation. Paano ko nasabi? Ang constant of variation ay K. So, gamitin natin yan para ma-solve si K. C is equal to KE. How to solve for K? Kailangan maiwan siya dyan mag-isa. Paano? Divide both sides by E. Okay? Divide both sides by E, then cancel E. Okay? Ano na lang natira? K, no? So, that is K is equal to C over E. Yan na ba yung sagot? Hindi pa. Gamitin natin yan sa mga values na binigay sa number of eggs at number of pancakes. Unahin natin yung 1 and 60. Ano yung sabi? Intindihin natin to. Para ma-solve ang K, no? Para ma-solve ang K, si C ay i-divide ng E. Alin ba dito yung C? Yung 60, 120, 180, 240, 300. Yan yung mga C. Ano yung magdi-divide sa kanya? Yung 1, yung 2, yung 3, yung 4, yung 5. Okay? So, C is divided by E. 60 divided by 1. Ilang 1 meron sa 60? Eh di 60. O, yung next naman. 120 divided by 2. Ilang 2 meron sa 120? O, edi 60. Okay? Next. 180 divided by 3. Ilang 3 meron sa 180? Edi 60. So, ang K natin, no, consistent to. Ang K natin ay 60. Kahit ituloy mo pa yan sa mga susunod na given, ang malalabas pa rin dyan na K ay 60. So, third question, what is the equation? Gamitin natin yung C is equal to KE. C is equal to KE. Ano yung K mo? 60. Therefore, the equation is C is equal to 60E. Okay? Palitan mo lang yung K ng 60. Okay? Now, solve for the fourth question and the fifth question using C is equal to 60E. Find C when E is 11. Wait lang. Find C when E is 11. So, solve daw natin si C kapag ang E ay 11. Palitan natin yung E ng 11. So, this is C is equal to 60 times 11. And 60 times 11, ilan? That is 660. Okay? So, C is equal to 660 kapag ang E natin ay 11. Okay? Next tayo. How about find E when C is 480? Ano yung hinahanap natin? Si E. Ano yung given? C is equal to 480. Gamitin natin ulit yung ating equation. No? Palitan mo yung C ng 480. So, this is 480 is equal to 60E. Ano ulit yung hinahanap natin? Si E. Paano natin masosolve si E? Kailangan maiwan siya dyan mag-isa. Paano siya maiiwan dyan mag-isa? Divide both sides by 60. Okay? Divide both sides by 60. Yung katabi ni E. Yung numerical coefficient ni E, ipapang-divide mo sa kanya. So, this is 480 divided by 60 is equal to 60E over 60. Cancel yung 60, cancel yung 60, ilan na lang natira? E. Okay? E na lang yung natira dyan. How about
480 divided by 60. Ilang 60 meron sa 480? Ilan? That is 8. Therefore, E is 8 when C is 480. So, recall lang natin, no? Direct variation, if one increases, the other increases. If one decreases, the other decreases. Habang mas tumatagal yung biyahe, mas lumalayo yung nararating. Habang mas dumadami yung eggs mo na gamit, mas dumadami yung napoproduce mo na pancakes. Yun yung mga example ng ating direct variation. Okay? So, counting paalala lang, the spelling of the heart contains an ear in the middle. Kaya kung marunong tayong magmahal, dapat marunong tayong makinig. I hope you learned a lot today. Keep safe. Magsuot ng mask kapag lalabas kayo. Huwag kayo magpupuyat. Eat well, sleep well, hug your parents, and say I love you. So that's all. Goodbye!